Kamusta po kayong lahat? Praise God. J1 Culture. I'm not seasonal. Luke 4:18 and 19. Pwede pa natin palapakan si Jesus. So tayo muna pong manalangin. Father God in heaven, we thank you for today. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Kami po yung nakarating sa lugar na to ng ligtas. And Lord God, samahan niyo po Panginoon yung mga taong papunta pa po dito sa lugar na to. And Lord, I also pray na turuan niyo po kami. Hayaan niyo po na magamit po ako bilang iyong instrument na maghahayag ng iyong word. At hayaan niyo po na lahat ng hearers, ang maririnig nila pong salita ay pananampalatayanan po nila, gagawin po nila, at Lord, lahat ng ito'y maa-apply nila sa kanilang buhay. And Lord God, I also pray na lahat ng mga taong lumalapit sa iyo, Panginoon, ay matatagpuan ka. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Sabi mo sa atin mo, partner, makikinig ako. Huwag kang istorbo. Okay, hindi ka na istorbohin yan. Okay, makikinig ng mabuti yan. Okay, let's start. Ang magpasalamat sa magandang nangyayari ay ginagawa ng marami. Tama po ba? Hindi ko po nilahat. Ang sabi ko po ay marami dahil yung iba, kahit may nangyayaring maganda, ay wala namang lumalabas sa kanilang bibig na thank you, Lord. Yung iba nga kapag may nangyaring maganda, ang lumalabas pa sa bibig ay deserve ko to. Kaysa thank you, Lord. Ano? Hindi nila alam na yun ay biyaya ni Lord kung bakit nakuha or naganap sa kanilang buhay. Or meron namang iba na walang lumalabas sa bibig nila na pagpapasalamat dahil hindi nila ma-recognize na dapat ipagpasalamat pala yun. No? May mga dumarating sa buhay natin parang lumalampas lang, pero wala man lang lumabas sa bibig natin na thank you, Lord. Sabi nyo nga po, thank you, Lord. Sige nga po, subukan nga po ninyo magpasalamat kay Lord, yung paramihan na masasabi. Sige nga, testing. 1, 2, 3, go. O magpasalamat ka kay Lord. Kita nyo na? Sige, sabi. Salamat sa hininga, salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat nakakalakad, nakakita, nakakaamoy, nakakarinig, may panlasa, nakakatayo, hindi binubuhat, nakakalakad, nakakapag-exercise, nakakakain 5 beses ang araw. Ano pa? Ano pang ginagawa? Nagkakaroon ka ng pera, kumikita ka, hindi ka binibigyan, ikaw nagbibigay. Ang daming dapat ipagpasalamat kay Lord. Amen po ba? Napakarami. Sabi mo sa katabi mo, napakarami. Huwag mong papalampasin ang isang araw na hindi ka nagpapasalamat kay Lord. Huwag mong papalampasin. Pagkagising pa lang, sabi mo, thank you, Lord. Okay. Pero hindi po natin pag-uusapan dito magpasalamat sa magandang bagay. Ngayon, kung sa magandang pangyayari ay madaming gumagawa ng thank you, Lord, how about kapag pangit na pangyayari naman? Uy, nagkasakit. Thank you, Lord. May gumagawa ba nun? Wow, meron daw ilan. Tingnan natin ha. Ngayon, ang magpasalamat sa hindi magandang pangyayari, sa totoo lang, ay walang gumagawa maliban sa Kristiyanong naunawaan ng word. Kakunti lang gumagawa nito, pero kapag ang Kristiyano, alam niya ang word, gagawin niya ito. Okay? Halimbawa, may pangit na pangyayari. Anong unang lumalabas sa bibig ng mga tao? Maganda ba? Good thing? Malamang-lamang hindi. Pero kapag Kristiyano ka, kailangan palang lumabas sa bibig mo kapag may pangit na pangyayari ay pagpapasalamat. Thank you, Lord, dahil iniwan ako. Bago yan ha, bago yan. Eh pag iniwan, ang gagawin,
Lord, ayan, yan ang sinasabi nila. Salamat, Lord, dahil hindi siya sumipot. May usapan kayo, hindi siya sumipot. Salamat, Lord, dahil naghihintay na naman ako. Kailan kaya siya darating? Thank you, Lord, kasi wala pa. Sinong nagte-thank you, Lord, ng ganyan? Bibihira yan, pero kapag Kristiyanong naunawa ng salita, magpapasalamat ka dyan. Thank you, Lord, kulang. Ang pambayad sa kuryente, sa tubig, pambayad sa wifi, pangkain, pambaon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, nawala. Oh, parang nakakalungkot naman, pastor, yung nawala. Thank you, Lord, masakit. Sino gumawa na nito? At tumahimik ang sanlibutan. Yung kanina, yung magagandang pangyayari, no? Thank you, Lord, sa pagkain, sa kalakasan, sa pera. Nung sinabi ang pangit na pangyayari, thank you, Lord, sa sakit. Wait lang. Ibang usapan na yan. Pastor, thank you, Lord, dahil wala nang pag-asa. O sino nagsabi na nun? Ayan. At anong sasabihin ng mundo sa'yo kapag ginawa mo yan? Baliw. Baliw yata yun. Nagpasalamat, walang pambayad sa kuryente. Nag-thank you, Lord, at dahil nasa ospital, aba, kakaiba. Alam mo, ang gagawa lang nito, Kristiyanong nauunawaan ng salita. Sige. Inuulit ko, ang magpasalamat sa hindi magandang pangyayari ay walang gumagawa maliban sa Kristiyanong nauunawaan ng salita. Hindi natin pag-uusapan ang pag-thank you, Lord, sa magaganda. Doon muna sa pangit. Gusto nyo bang maunawaan ng salita upang kapag dumating ang mga pangyayaring ito, kat, yung mga pangit, kat, at hindi magaganda, kat, magpapasalamat ka pa din kay Lord. Kaya ang title po nito ay, Magpasalamat kahit mahirap. Ko? Tapos na po ang preaching. Uwian na po tayo. Okay. Sabi mo ulit sa katabi mo, partner, parang sa'yo to. Mostly, kapag mahirap ang sitwasyon, anong ginagawa ng tao? Naninisi. Mostly, kapag nakakaranas ng mahirap na sitwasyon, anong ginagawa ng tao? Sinisisi pa si Lord. Sinisisi yung kapatid, yung ina, yung ama, yung kapitbahay, even yung aso na walang ginagawa. Sinisisi. Pero ang Kristiyano, iba. Kahit mahirap na, nagpapasalamat pa din. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Wow! Ano daw sabi? Sa magandang pangyayari ba? Sabi, sa lahat ng bagay. Imagine mo, kasama dyan yung maganda, yung pangit, yung nakakakilig, at nakakasakit. Kasama dyan yung mabuting nangyari, at pangit na nangyari, kasama lahat dyan. Kasi ang sabi, sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Sige nga po. Isa pa nga po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kakain mamaya, okay? May pakain tayo mamaya, no? Dami pagkain. Okay. Sa lahat ng bagay, maganda man o pangit, kasama yung mga bagay na mahirap magpasalamat kasi hindi nga maganda yung nangyari. Hindi na ayon sa gusto mo. May pagsubok. In short, pangit na pangyayari. Ang sabi ni Lord, magpasalamat ka daw. Sabi mo naman, Lord, ang labo mo naman. Kulang na nga, magpapa-thank you pa. Iniwan na nga, magpapa-thank you pa. Umiiyak na nga, magpapa-thank you pa. Namatayan na nga, magpapa-thank you pa. Ang labo mo, Lord. Oh. Sagutin natin yung mga hinaing mong yan sa pagkakataong ito. Sinabi ni Lord, ikutos niya sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Kaya ang pag-uusapan po natin ay, bakit magpapasalamat kahit mahirap? Pag-usapan natin. Number 1, yan, o kita nyo na? Salamat sa nakikinig sa likurang bata. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo nagpapasalamat kasi gusto mo ay ang nangyayari ay yung nasa isip mo. Tama ba? Gusto mong mangyari yung kalooban mo sa halip na kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya hindi tayo nakakapagpasalamat kasi may ine-expect tayo na sa tingin natin ay maganda para sa atin. Ine-expect mo na sasagutin ka. Pero hindi ikaw ang sinagot. Ang tanong, nag-thank you Lord ka ba?
Siyempre, hindi. Ano? Baka umiyak ka pa. Akala mo yung kontrata na yun para sa'yo na. Pero hindi pala ikaw napili. Magpapa-thank you Lord ka ba? Yan. Kasi may ine-expect tayo na dapat mangyari pero hindi nangyayari kaya hindi ka nagpapa-thank you Lord. Inaalis natin sa picture na pwedeng hindi natin makuha yon kasi parang ganito, Lord, gusto kong mangyari yon. Eh kaso hindi nangyari, anong gagawin mo? Pag Kristiyano ka, magpapa-thank you Lord ka pa din. Naalala ko nung nag-apply po ako ng trabaho. Siyempre, galing tayong pagiging principal, ano? Lakas ng loob. Nag-apply ng college. O, principal ako dati, ha? Siguro naman, matatanggap ako. Pag-apply ko po, alam niyo na nangyari? Hindi natanggap. Napayabang. Ano? Ano po ang naisip ko doon? Imagine mo, hindi ka natanggap, ano sasabihin mo? Woo! Thank you, Lord! Hindi ako natanggap! Sinong gumawa na nun? Yung hindi ka natanggap pero nagpa-thank you, Lord ka. Again, uulitin ko, ang magpapasalamat lang at magte-thank you, Lord, yung Kristiyanong naunawa ng salita. Anong ibig sabihin? Nagpasalamat ka, hindi nangyari yon kasi may inihahanda ang Diyos na mas maganda para sa iyo. Ikaw naman, kaya nga hindi ka sinagot. Hindi yun para sa iyo. Huwag kang mapilit. Kaya ka hindi natanggap sa work na yon kasi hindi yun ang kalooban ni Lord para sa iyo. Kahit matagal na kayo sa relasyon, 5 years, iniwan ka, magpasalamat ka kay Lord. Hindi kayo nagkatuluyan kasi hindi iyon ang nakalaan para sa iyo. Magpa-thank you Lord ka. Why? Kasi hindi mo naman alam ang lahat. O, sabi mo ulit sa katabi mo, hindi mo alam ang lahat. Inaalis natin sa picture na pwede nating makuha yon kasi may mas maganda nakahandaan Diyos kesa doon sa iniisip natin. May mas maganda nakahanda. Kapag hindi ayon sa gusto mo ang nagaganap, magpasalamat. Bakit naman, pastor? Dahil ang gusto mo ay hindi ang pinakamaganda para sa iyo, kaya nga hindi naganap. Kung tingin mo ay maganda, may sasabihin ako sa iyo, hindi pinakamaganda. Kung tingin mo ay mabuti para sa iyo, mabuti yun, magkakatahanap buhay na ako, makatulong sa pamilya, at hindi ka natanggap, then, hindi lang pinakamabuti. At yung pinakamaganda at pinakamabuti, ang may alam, walang iba kundi si Lord. Kaya kung hindi ka natanggap, thank you, Lord. May mas maganda. Iniiwas mo ako sa trabahong ito. Kasi pag tinanggap ko ito, malamang wala ako sa church. Uy, magandang ano yan ha. Kakaibang isipan niya na, advance ka na mag-isip. Ang pagtitiwala mo na kay Lord na, hindi ang pagtitiwala mo wala na sa'yo. Wow. Kaya hindi mo ipipilit yung sayo kasi yung sayo ay limitado. Hindi yung Lord, kahit siya lang. Ano kahit siya lang? Wag na nga yun kasi hindi nga yung para sa'yo. Ang kulit mo naman eh. Sukdo lang ibigay sa'yo kahit mapahama ka. Gusto mo ba yun? Mas magaling nga, iniiwas ka ni Lord. Iniiwas ka niya. Kaya hindi lahat ng masakit na nararanasan mo ay talagang binigyan ako ng pagsubok ng Panginoon. Hindi yung ganon. Baka iniiwas ka pa sa mas matindi. Kaya mag-thank you Lord ka sa mga bagay na yon. Mas maganda pa din ang plano niya kasi ang alam mo pang ngayon lang, ang alam ng Diyos pang walang hanggan. Mas maganda pa din ang kalooban niya at mas alam pa rin niya ang makakabuti sa iyo. Oh, sabihin mo sa nasa likuran, mas alam ni Lord ha. Sige, mas alam ni Lord, mas alam ni Lord. Marunong ka pa, marunong ka pa. Huwag kang magmarunong ha. Marunong ka pa kay Lord eh, no? Lord, ba't hindi mo bigay? Marunong ka pa kay Lord, marunong ka pa. Oh, di ba? Wala pa ring makakatalo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, wala pa din. Mas maganda pa din ang plano niya kaysa sa'yo. Mas maganda pa din na naiisip niya kaysa sa'yo. Tama ba? Wala. Bakit? Dahil according pa din ito, ino-orchestrate ni Lord ang plano niya sa buhay mo. Alam mo, sukdo lang iutos ng Diyos na magpasalamat ka. Bakit? Dahil alam niyang kapag hindi mo gusto, hindi ka magpapasalamat. Inutos niya, ano sabi? Sa lahat ng bagay ay
Magpasalamat. Utos ba yon? Utos yon. Bakit iniutos? Kasi alam niya kapag pangit, kaya ka ba magpasalamat? Iniutos na, anak, magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Lord, kahit pangit, oo nga, inutos ko na nga, magpasalamat ka nga. Iniutos na, ang kulit mo ha? Oh, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Sabi mo, thank you Lord sa pagsubok. Sige, sabihin mo, mag-practice ka ngayon, ikaw naman. Utos yan, utos. Sige, huwag ka sumunod kay Lord, bahala ka. Ikaw din. Yeah, sasabihin ko kay nanay, thank you Lord sa sakit. Sabi mo, thank you Lord sa sakit. Thank you Lord, iniwan. Bakit? Kasi sukdo lang padaanin ka ni Lord para maganap lang ang magandang plano niya sa buhay mo. Sukdo lang dumaan ka doon para padaanin ka ni Lord doon kasi at the end, may magandang plano siya sa buhay mo. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Ephesians chapter 5 verse 20. Talagang iniutos ni Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Talagang iniutos niya. In everything. Ang sinabi pa, in everything, tapos sa unahan, may always pa. O, kita nyo na? Always na, in everything pa. Kaya magpapasalamat ka. Ang pagpapasalamat ay utos kahit ang feeling mo ay hindi ka pasalamat ang nangyayari. So, kahit hindi ka thankful, and then magpa-thank you Lord ka pa rin. Bakit? Iniutos nga. Mag-thank you Lord. Kaya pala sabi ni Johnny Erickson Tada, kung sino man siya, giving thanks is not a matter of feeling thankful, it's a matter of obedience. Kahit pa hindi mo feeling na ikaw ay grateful, hindi mo feeling magpasalamat, o kaya naman ay parang, kapasalamat ba yun? Magpasalamat ka pa din. Bakit? Sumusunod ka. Utos kasi yun. Kasi ulitin natin. Ano pagsubok mo ngayon? Sige. Sabi mo, thank you Lord sa... O sabi mo yung pagsubok mo ngayon. Ayaw ba, hindi pa sabi, ano? Thank you Lord sa utang. Parang hirap, ano? Kaya nga iniutos na. Iniutos na. Kasi alam niyang hindi mo gagawin eh. Kaya iniutos na ni Lord. Okay? Hindi lang kapag feeling thankful or grateful, tsaka magte-thank you Lord. Mag-thank you Lord ka kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Eh, Pastor, bakit magpapasalamat sa pangit na pangyayari? Kasi nga, nagpapasalamat ka kasi alam mong nasa kalooban ka pa din ng Diyos kahit ganyan yung nangyayari. Andun ka pa din. Meron nagsabi, Pastor, nakagawa ako ng maling desisyon, kasalanan, sumablay ako, pumalpak ako, kaya siguro ganito yung nangyayari sa buhay ko. Galing mo ha? Alam mo yung mangyayari sa buhay mo ha? Para sa'yo, number 2. Bakit magpapasalamat kahit mahirap? Number 2, siya ay gumagawa sa ikabubuti mo. Ganda nitong pag-usapan, lumalalim tayo ha? Kanina kalooban lang ni Lord, kaya magpapasalamat ka. Ngayon, dahil gumagawa siya sa ikabubuti mo, Pastor naman, pangit na nga nangyari, paano ikabubuti ko pa to? Hindi. Sa ikabubuti mo yan, mo. Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Umiibig ka ba kay Lord? Kaya ka nga narito, nakikinig ng word, umiibig ka kay Lord. So qualified ka na. Sabi mo sa katabi mo, qualified ka pala. Qualified. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang kalayunin. Okay. Sabi diyan, si Lord daw ay gumagawa. Kahit medyo tamad ka, gumagawa pa rin si Lord ha. Kahit medyo sumasablay ka, gumagawa pa rin si Lord. Okay? Kahit medyo nagkakamali ka, si Lord ay patuloy na gumagawa. Kung nandito ka ngayon at sinisik mo si God, kahit pangit ang desisyon mo, or pangyayari, or galing ka sa kapalpakan, kayang gamitin niya ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kaya pa rin gamitin niya ni Lord. For all things work together for good. Kanino? For those who love God and do according to His purpose. O, take note ha. Wait lang. Bago tayo pumunta doon sa ikabubuti mo, puntahan muna natin ang requirement. Kailangan may requirement. Ano yung dalawa requirement? Una, anong unang requirement? Anong unang requirement? Sabi sa verse,
Gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. That's the first requirement. Umiibig sa Diyos. Tandaan, ang bawat ginagawa mo dito sa lupa ay pwedeng magpakita ng pag-ibig mo sa Diyos. O sino dito ang kaninang sumasamba ka kay Lord ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas? Aba, pag-ibig yan sa Panginoon. Sino dito nagsisik ka sa Kanya? Hinahanap siya, nakikinig ng Word. Pag-ibig yan kay Lord. Sino dito inuna si Lord kaysa labahin? O, iniibig mo si Lord, inuna mo si Lord kaysa labahin. O kaya kung sino man kachismisa na kapitbahay, di ba? Inuna mo si Lord. Ikaw ay nagbibigay sa kanyang gawain, nagbibigay ng oras, lakas, pera, at kung ano-ano pa. Iniibig mo si Lord. Ito ay pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ano pa, maliban doon? Even sa ginagawa mo sa kapwa mo, ay pwedeng pagpapakita ng pag-ibig mo kay Lord. Mahal mo ba yung katabi mo? Sabi mo nga, I love you. Mahiyain. Oh, yan. Di ba? Bakit, Pastor, yung ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo kay Lord, may verse ka ba niyan? Meron. Matthew 25 verse 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa nyo ito sa pinakamaliit sa mga kapatid, kung ito ay sa akin ninyo ginawa. Wow! Kahit ano pang gawin mo dyan sa kapwa mo, ibigin mo yan, ginawa mo para kay Lord. Nagbigay ka sa Kanya, naawa ka sa Kanya, binigyan mo ng baon, pinamasahihan mo siya, pinag-aral mo siya, o kung ano man gawin mo sa kapwa mo kabutihan, ginawa mo para kay Lord. Sino gumagawa ng pag-ibig kay Lord? O, pasok ka na. Yes, praise God. First requirement, check. Alright? Uso yata yung alright. Okay. Pangalawang requirement, para gumawa si Lord sa ikabubuti, pangalawang requirement, dapat ginagawa ang purpose mo. Kung bakit ka nabubuhay sa lupa. Ba't ka ba nabubuhay sa lupa? Anong purpose mo? Tulad ng purpose ni Jesus. Nung bumaba siya sa lupa, anong purpose yon? Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Pastor, sino yung lost? Ang lost ay hindi alam na si Jesus ang tagapagligtas. Yan ang lost. Pag kung ano-ano pang tungkol sa kaligtasang sinabi siya, pag hindi alam na si Jesus ang tagapagligtas yon, lost yon. Hindi po, lagi na po nagsisimba. Hindi yan, hindi yan requirement. Ang requirement ay kung tinanggap si Jesus na totoo sa kanyang puso. Yun yon. So kung ikaw ay ginagamit mo ang buhay mo, ikaw ay nag-AA group, wow! Nag-aalaga ka ng mga tao papalapit kay Lord, di ba? Inilalapit mo na sila sa Panginoon, habang lumalapit ka rin kay Lord, sabay kayong dalawa. Nag-aakay ka ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Nag-gather kayo together, pinag-uusapan niyo si Lord, lumalalim kayo together, nai-inlove kayo pare-pares kay Lord, then ginagawa mo ang purpose ng buhay mo. Hindi lang puro trabaho ang buhay. Hindi mo may dadala sa langit ang pera. Pero mahalaga ang pera, ha? Hindi ko minamalit ang pera. Ang sinasabi ko lang, kung yan lang ang focus mo sa lupa, kawawa ka kapatid, hindi mo ginagawa ang purpose mo. Okay? Pwedeng yumaman at gamitin mo yung yaman mo para marami makakilala sa Panginoon. Amen? O, ito ba sabi sa Matthew 28 verse 19 to 20? Therefore, go and make disciples of all nations. Huwag ka lang basta mag-invite na mag-invite. Ay, na-invite ko na, Pastor. Dami, ha? Huwag mo lang basta invitein. Invitein mo siya sa buhay mo. Papasukin mo siya sa buhay mo. Mamaya, pag pumasok na siya sa buhay mo, papasukin mo din siya at pakilala mo ang Panginoong Yesus. Huwag kang ihinto sa invite lang ng invite. Make them disciples. Maging leader din. Kung maaari nga, mas matindi pa sa'yo. Gawin mo mas matindi yung mga papasturin lahat. Talagang yung pag sinabi, tayo dito sa buong Marikina, lahat ng tao dito, isasaturate natin, lahat ng makakilala sa Panginoon, lahat ng sasamba sa Panginoon para walang krimen, walang kurakot. Pupunta sana tayo doon sa ano yan. Salamat na lang, hindi kayo pumunta na. Dito kayo pumunta na. Kasi may pagkain mamaya. Mainit doon, mainit. Huwag na kayo sumama. Ang ginagawa ng Kristiyano ay hindi nag-prayer rally. Ha? Ang ginagawa ng Kristiyano, nagpe-prayer. Okay? Wag na mag-rally. Prayer na lang tayo dito, ha? Okay? Yan. Yan ang ating role. Okay? Huwag na tayo sasama doon sa, woo! Huwag na.
Dito tayo, nakaluhod, nananalangin. Lord, samahan mo sila. Ang mga Pilipinas ay yayaman. Yan, dito tayo. Okay? Okay. Doon may mangyayari at magaganap. Amen? Okay. Kaya kayong lahat po, gawin ang purpose. Go and make disciples. Kahit saan naroon kayo. Katrabaho, kaklase, kapamilya, kabarkada, kapuso. Kung lahat ng ka. Pati ang kasama. Okay. Kaya kung may pinaaalagaan sa'yo si Lord, may dinalang tao sa'yo si Lord, alagaan mo talaga at maging disipulo. Huwag mong titigilan hanggat hindi niya naiintindihan ng salvation, hindi niya naiintindihan ng purpose ng buhay. Huwag mong titigilan. Na ang buhay hindi para lang sa kanyang sarili. Na ang buhay ay para sa Panginoong Yesus. Huwag niyong hihintuan sila. Okay. Okay, tuloy tayo. Kapag nagawa mo ang dalawang requirement na ito, minahal mo si Lord at ginagawa mong purpose niya, then humanda ka. Kahit pa sa tingin mo ay pangit na pangyayari, magpasalamat ka na ngayon dahil gagamitin niya ng Lord para sa ikabubuti mo. Okay? Meron pa ako sa iyong isi-share. Sino dito nakakapanood ng mga movie? Parang hindi sanay sa movie. Sino nakakapanood ng mga teleserye? Sige. Hindi na nakakapanood. Netflix, kung ano mang napanood nyo. Alam nyo, pag may mga pangit na pangyayari, kasama talaga yan sa movie. Hindi ka ma-excite manood ng lahat ay magaganda nangyayari. Nakita ka na ba kayo ng movie na lahat magaganda? Ang boring naman nun. Walang ganda yung movie nyo. Bakit? Ang ganda lahat na nangyari. Wala man lang kaaway, wala man lang nangyari. Di ba? Hindi maganda. Ito, yung mga pangit na pangyayari, ito dapat ang maganap na eksena kasi may matinding plot twist. Sabi mo, plot twist. Sige, sabi mo, plot twist. Yan, plot twist. Alam niyo yung plot twist? A plot twist is a sudden and unexpected change in the direction or outcome of a story that surprises the audience. Pag sinabing plot twist, may ina-expect ka na ito mangyayari. Mamaya, hindi pala yun. Grabe yun. May nangyaring kakaiba. Ang tawag doon, plot twist. May ine-expect ka, pero hindi pala yun ang magaganap. Okay? Parang ikaw ito. May ine-expect kang mangyayari, pero hindi naganap. Kasi at the end ng story, mas maganda pala ang pinlano ng direktor. At walang iba kundi si Lord ang direktor ng buhay mo. May plot twist. Ito ay pangyayari na kailangan maganap kahit hindi maganda. Kasi doon lamang lalabas ang tamang desisyon nyo para mapunta doon sa pinakamagandang plano ng Diyos sa'yo. Sa halip na pumunta ka ng kanan, dahil doon sa pangyayari nyo, pumunta ka ng kaliwa, at pagpunta mo ng kaliwa, ito pala ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? Sino nakakalala kay Prodigal Son? Pangit ba nangyari sa kanya? Pangit! Kinuha ang yaman, ginastos lahat, naubos, hindi maganda nangyari sa kanya, tama? Naubusan siya, naghirap siya, kumain siya kasama ng mga baboy. Sino naranasan na ito? Yung kasama ka doon sa koral. Kasama mo yung mga baboy na kumakain ng feeds. Sa amin sa probinsya, marami yan. Bakit po nangyari sa kanya yung mga pangit na pangyayaring yun? Ba't hinayaan ni Lord na mangyari yung pangit na pangyayaring yun? Dapat sisihin niya si Lord, di ba? Ganyan ang mga sinasabi ng mga tao. No! Kailangan mangyari yung mga bagay na yon para dumating sa punto ng prodigal son na dumaan siya sa realization na pagbabalik muli sa Diyos. Ay kung hindi nangyari yon, yung perfect ang buhay niya, kaya pa yung maghanap kay Lord. Pero dahil pangit ang nangyari sa buhay niya, bumalik siya sa kanyang ama. Good thing ba? Good thing. Kasi part lang po, yung story na yon, part pa lang. Kaya kung may nangyayaring pangit sa buhay mo, mag-thank you Lord ka, kasi maliit na part lang yan. Sa inihahanda ng Diyos sa'yo na mas magandang ending. Amen? Okay. Alam nyo, yung pangit na pangyayari, gagamitin ng Diyos sa ikabubuti mo. Praise God. Alam mo ba, sa Bible, God orchestrated the greatest plot twist in the history of mankind. Pastor, nung plot twist meron, the greatest plot twist. Ano po yon? Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino makakaisip na isang Diyos, hari ng mga hari, pinagsisilbihan ng mga anghel, ay magkakatawang tao? Wala. Wala makakaisip nun. Siya lang. Magsakripisyo para sa kanyang mga nilalang na iniibig niya.
mamatay para sa kanyang nilalang lang. Tayo yun. Kahit mga demonyo, hindi naisip ang plano ng Diyos. Hindi naisip nila. Alam mo kung bakit hindi naisip ng mga demonyo yon? Akala nila, pag napatay na nila ang Jesus, ay sila na maghahari. Nagkakamali sila. Ano nangyari? Nagkaroon ng napakatinding plot twist. Anong plot twist? Kailangan talagang mamatay ang Panginoong Jesus. Bakit? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Grabe plot twist yun! Imagine mo, kung walang Jesus na namatay sa krus, paano na tayo? Saan tayo pupulutin? Malamang-lamang. Welcome hell. Hindi ka deserve sa heaven eh. Lahat tayo sa hell. Pero dahil may Panginoong Jesus na namatay sa krus, talagang nagdesisyon siya na pahirapan, masaktan, mamatay para sa iyo at para sa akin. Di kayo mapatay. Sa Kristiyano ka lang makakarinig, thank you Lord, dahil namatay ka. Di ka? Parang pangit pakinggan. Thank you Lord, dahil namatay ka. Parang pangit pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, magpapatay you Lord ka. Kaya, magpapatay you Lord ka talaga. Bakit? Kasi ang kamatayan niya ay buhay na walang hanggan mo. Di ba? Grabe yun. Kaya kung ikaw, nabubuhay ka ngayon, at ikaw ay parang ba nagre-reklamo sa tuwing may pangit na pangyayari sa'yo, parang deserve mo lahat ng magagandang bagay. May sasabihin ako sa'yo, who you? Sino ka ba? Para pagpakitaan ng maganda. Ang dami nga natin palpak eh. Ang dami natin pagkukulang kay Lord, tama ba? Ang dami natin ginagawang mali. Pasikreto pa minsan. Kala mo hindi ko alam. Meron dyan pag mag-isa may ginagawa. O kaya lang dalawa. At kung ano nung ginagawa natin, ang tanong ko, deserve ba natin? Hindi. Pero kahit hindi natin deserve, ang pinaplano ni Lord sa'yo ay para sa ikabubuti mo pa rin. Sino nakarinig niya nung sinasabi ng mga Kristiyanong, pag may pinagdadaanan, ano sinasabi ng mga Kristiyano? Pinapaganda lang ni Lord. Sino narinig na yan? Alam ko narinig nyo na yun. Kayo pa? O kaya naman sinasabi nyo, alam mo, may pangit na pangyayari, sinasabi ng mga Kristiyano, pinapaganda lang yung testimony mo. Narinig nyo na ba yun? Okay. Pero ang totoo niyan, mali po yun. Pastor naman, sinabi ko rin yun ha. Sinabi ko rin yun ha. Alam mo mali. Hindi pinapaganda. Eh ano pong tama? Dahil sadyang maganda na. Anong ibig mo sabihin nagkamali si Lord sa plano? Hindi nagkamali si Lord sa plano, hindi niya binabago. Sadyang maganda ang plano ni Lord. Ano pinapaganda? Di sabihin mo nagkamali si Lord, hindi nagkamali si Lord. Hindi niya pinapaganda, sadyang maganda ang plano. Amen? Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, humanda ka. Pinapaganda, hindi pinapaganda. Sadyang maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Whew! Ang ending, para sa ikabubuti mo. Okay? O, sino po nakakilala kay Joseph? Hindi po yung tatay ni Jesus. Si Joseph sa Old Testament. Di ba? Correct. Ang galing po ninyo. Tama po kayo. Joseph the dreamer and the doer. Sino mga ng doer, no? Si Joseph po ay pinagkaisa ng kanyang mga kapatid. Binugbog, tinangkang patayin, ibinenta, kung saan sa napunta. Maganda ba pangyayari? Ay, hindi talaga maganda. Sino pinagtulungan ka ng mga kapatid mo, papatayin ka. Ba? Tinapon ka pa sa balon, pinagbenta ka pa. Ay, talaga hindi maganda. Napagbintangan ka pa na nangre-rape. Tapos ibinilanggo ka pa. Ano sabihin mo kay Lord pag ganyan yung mga nangyari? Wala nung sisisihin si Lord dito. Amen? Grabe si Joseph. Ganun na nangyari sa kanya. Alam mo kung bakit nangyari lahat yon? Para siya mapunta sa Egypt. Nangyari ang lahat ng ito dahil ito lang ang way para mapunta siya sa Egypt. Kasi doon, magiging pangalawa siya sa pinakamataas. Ano pa nangyari? Kailangan maganap ang mga pangit na pangyayari na yon sa buhay niya para mapunta siya sa pinakamagandang plano ng Diyos sa kanya. Genesis chapter 50 verse 20. Tingnan niyo to. Kausap niya yung mga kapatid niya. Ano sabi? Hindi siya galit sa mga kapatid. Yung nangapi sa kanya, yung munti ka na siyang patay ng mga kapatid niya, hindi. Ano sabi ni Joseph? You intended to harm me, but God intended it all
all for good. It all. Lahat ha. Yung binugbog siya, yung binenta siya, yung nakulong siya, kasama yon. Intended it all for good. Ano sunod? He brought me to this position so I could save the lives of many people. Grabe. Grabe si Joseph. May hinanakit ba si Joseph? Wala. Ano sinasabi ni Joseph? Thank you Lord, nabugbog. Thank you Lord, nabilanggo. Thank you Lord, munti ka na akong patayin. Thank you Lord, kasi napunta ako sa Egypt. Ngayon, pinakapangalawa sa piyang mataas para matulungan ko kayong mabuhay lahat. Kaya kung may pangit na pangyayari, thank you Lord agad. Hindi mo kasi alam ang ending. Hindi mo alam ang bukas. Okay? Thank you Lord agad. Para yan sa ikabubuti mo. God intended it all for good. Amen? Yung ibang Kristiyano, iniisip nila na sa tuwing nagkakasala sila ay may kaakibat na pangit na pangyayari. Sino naranasan na ito? Para ito yung ulam. Hindi ito milk. Sino yung mga Kristiyano kapag may ginagawang mali, ang isip ay mamaya may pangit na pangyayari. Na kaya kapag nangyayaring hindi maganda, sasabihin nila, nagkasala kasi ako. Isasabihin na naman ako sa iyo, mali ka na naman. Pastor, bakit naman naging mali na naman ako? Akala ko ba'y bayad na lahat? Akala ko ba'y paid in full? Bayad na lahat. Ba't kaya isipin mong, ako'y magbabayad na kasalanan ko. Dapat pangit ang mangyari kasi nakagawa ko kasalanan. Bayad na lahat. Bayad na lahat. Pero, sabi ng isa, ay, okay lang pala magkasala. Pwede. Hindi yon. Ito ang totoo. Lahat ng kasalanan ay bayad na. Binayaran ng Panginoong Yesus. Basta humingi ka ng tawad. Ano? Pero, sa bawat kasalanan ay may consequences. Okay? Totoo ang consequences ng sin. Pero kung mahal mo talaga si Lord, ginagawa mo ang purpose niya, kahit yung mga consequence na darating sa'yo ay gagamitin pa rin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Grabe si Lord. Palapakan nga natin si Lord. Kahit paulit-ulit ka sumasablay, hindi nagbago na anak ka at mahal ka. Kahit paulit-ulit ka sa ginagawa mo ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi nagbagong pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit pa paulit-ulit ka may pagkukulang sa Diyos, sasabihin ko sa iyo, anak ka pa rin, hindi nagbago yun at mahal ka pa din. Kaya kung ipinagpapatuloy mo pa rin yan, tatandaan mo, isa lang ang susuko. Hindi si Lord John, ikaw ang susuko. Ilang timba ng luha pa ang kailangan para masabi mong gusto mo na talaga magbago. Tapos na po ang preaching. And lastly, number 3. Bakit magpapasalamat kahit mahirap? Hindi lang para sa ikabubuti mo. Siya ay mabuti magpakailan pa man. Psalms 107 verse 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Yan na naman, nag-utos na naman ha. Ibang verse ulit yan ha. Old, new, meron. Sapagkat siya'y mabuti. Hindi lang dun ha. Sapagkat magpakailan man ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Siya'y mabuti magpakailan pa man. Sabi ng iba, yes, mabuti si Lord, Pastor. Pero sa iba, minsan mabuti, minsan hindi. Hindi, mali ka dyan. Hindi ganyan ang Diyos. Ang kabutihan niya ay magpakailan pa man. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nag-shift or lumilipat ng tinitingnan natin. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay napatitig or nakatingin sa bagay or parang minemeditate mo siya, lumalaki ito sa'yo at lumiliit naman ang iba. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Kapag nag-focus ka sa problema, pagsubok, pangit na pangyayari, yung pangit na pangyayari kahit parang ang liit-liit ay lumalaki. Bakit? Napapapokus ka dito. Mamaya, kaya ka napapapokus, mamaya-maya, umiiyak ka na. Mamaya-maya, nag-aalala ka na. Mamaya-maya, kung ano lang ginagawa mo. Naglalaka na ng door. Mamaya-maya, nasasansulo ka. Mamaya-maya. Bakit? Kasi nakapokus ka doon.
Pero kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, o lipat ka sa kabilang channel, kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, nagbabago ang tinitingnan mo. Lumalaki ang Diyos at lumiliit ang pagsubok. Lumalaki ang papel ng Diyos sa buhay mo at lumiliit ang pangit na pangyayari kasi nakapokus ka sa Diyos na may magandang plano sa iyo at nakabutihan niya yung magpakailan pa man. Kasi naman ikaw, kung Kristiyano ka, tinitingnan mo dapat ay si Lord, ang Panginoon, hindi ang pagsubok. Di ba? Dapat ganun ka. Focus ka kay Lord. Pag nakapokus kay Lord, yung problema, lumiliit. Maya-maya, ay, okay na yun, si Lord nang bahala doon. Kung nakapokus ka sa problema mo, at bakit ang pangyayari? Nawawala sa eksena si Lord. Nawawala. Sabi ko po dito, gratitude shifts our focus from the problem to the provider. Kaya pa thank you, Lord. Ako man ay may nararamdaman sa katawan, pero thank you, Lord. So lumalaki ang Diyos at yung karamdaman mo lumiliit. Bakit? Ang nire-recognize mo ay si Lord. Siya magpo-provide ng healing. Amen? Lord, may konting utang. Kahirap ng bayaran. Darating pa lang ang sahod ay ubos na. Ano? Ba't kaya ganyan? Ano? Magaling naman ako sa math. So sobrang galing ko sa math, bago yung sahod dumating, ubos na. Ano nangyayari? Lumalaki yung pagsubok mo. Bakit? Nakatingin ka sa sahod na nauubos? Ang tingnan mo, si Lord na magpo-provide ng pagpapalaki ng sahod mo. Ikaw naman. Ay! Alam mo, mamaya, kapag nagpasalamat ka, nababago ang attention mo, napupunta sa Diyos, at nawawala yung pangit na pangyayari, at mamaya may peace ka na. Thank you, Lord. Hindi ka na nababagabag kasi pinapapasok mo na sa eksena si Lord. Pag nag-thank you, Lord ka, pinapasok mo si Lord sa pangit na pangyayari. At yung pangit na pangyayari, mawawala yon. Bakit? May pumasok na matinding karakter sa eksena na magbabago, magkakaroon ng plot twist. Kasi pinapasok mo ang pinaka-major actor, no other than Jesus Christ. Pag umacting yun, yung problema mawawala. Mawawala. Kung sino kasi pinapapasok mo sa eksena ng problema mo. Yung kapitbahay mong uutangan mo, pinapasok mo sa eksena mo. Yung kaklase mo, yung katrabaho mo, si boss, pinapasok mo. Huwag yun ang papasukin mo. Ang papasukin mo si Lord na magpo-provide na lahat ng solusyon. Amen? Tingnan niyo po ito. Kapag po ikaw ay lagi nagpapasalamat, nag-shift ka na sa halip na problema ang nasa isip mo, si Lord ang nasa isip mo at mamaya, magkakaroon ka na ng kapayapaan. Sino dito gusto ng kapayapaan? Sa totoo lang, ito hindi nabibili. Pabili nga po ng peace. Fish na bibili, pero peace wala. Punta ka sa paligay yung fish na bibili, pero ang peace, hindi nabibili yan. Yung kapayapaan, hindi nabibili. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Oy, nagpapasalamat. Verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding. Alam mong iniisip mo lahat ng pagkakauna mo sa sitwasyon, pakita pangyayari, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang lahat ng nagte-thank you, Lord, pagkatapos ng thank you, Lord, ay at peace na. Mamaya, kumikilos na si Lord sa eksena, at mamaya, andyan na, eto na, wow. Kanta pala yun, sorry. Dubi-dubi-du. Andiyan na, kasi pinapapasok mo na si Lord sa eksena. Tama? Dahil kapag nagpapasalamat ka, papasok ang peace sa puso. Bakit? May katulong ka na sa pinagdadaanan mo. Walang iba kundi si Lord na may-ari ng lahat. Si Lord na walang simula at katapusan. Si Lord na may alam ng lahat. Si Lord na makapangyarihan. Si Lord na manggagamot. Si Lord nagbibigay ng kapayapaan. Si Lord lahat yon. At darating ka sa point na
Darating ka sa point, alam mo? Pag naiunawaan mo tong word na to, darating ka sa point. Kung ibinigay ni Lord, dapat tanggapin kahit pangit. Kung pinahintulutan ni Lord, dapat tanggapin, nakangiti, kahit pangit. Laki utang. Binigay mo, Lord, thank you Mahirap, pero Lord, dahil binigay mo, pinahintulutan mo, may maganda kang plano dito. Kaya nga ang challenge ko, ang tatanggapin mo lang ba ay maganda? Paano yung pangit? Ang choosy mo naman. Blessing lang ba ang tatanggapin mo? Sino gusto mo magpala? Woo! Sigaw ka sa church. Amen! Akin yun! Sino gusto na problema? Yan tayo Pero sabi ni Lord, ano man ang dumating, kaya nangyari yan, pinahintulutan ng Diyos at para yan sa ikabubuti mo at hindi maalis ng pangit na sitwasyon ang kataga or pangalan niya na siya'y mabuti magpakailan paman. Amen? Sabi ni Ann Voskamp, sino po ba yung mga sinasabi niyong yan? Thanksgiving is the evidence of our acceptance of whatever He gives. Thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa aking asawa. Napakabait. Thank you, Lord. Nag-iisa siya. Walang katulad, walang kapares. Thank you, Lord. Woo! Sino dito may mga asawa? Sabihin mo, thank you, Lord, sa asawa. Para labas sa ilong di ba? Thank you, Lord ka. And thanksgiving is the evidence of our acceptance of whatever He gives. Kung binigyan ka ng 10K, be grateful. Thank you, Lord, 10K. Kung nabawasan ng 1K, thank you, Lord, pa din. At least meron. Hindi mababago ng pangit na pangyayari sa buhay natin kung sino siya. Hindi mababago na nagaganap sa buhay mo kung sino si Lord. Siya'y mabuti magpakailan paman. Amen? Meron po tayong papanoorin na video. Ito po ay video ng isang Christian. Ang pangalan niya po ay baka kilala niyo po ito, si Ricky Manyoso. Si Ricky Manyoso po ay in love kay Lord. Sobra. Pero tingnan po natin ang nangyari sa buhay niya nito lang pong August, September. September ngayon, August, September. Panoorin po natin. Sounds? Nasa church din po sila. And bear with you, may God, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dahil ko pinagdaanan sa buhay ko, dahil naman, pero hindi ako pinigil ng Lord, dahil na sa akin ang kailangan niya. Mabuhay ang pagkasal, Mr. and Mrs. Lanyoso! Start po kami. Start this morning. Ito yung time na malabo na sobrang kaya paningin. Pero God is still good. Amen? God is still good. Life natin. God is still good. Thank you, Lord. So, today, September 7, 7 a.m., in honor of Lord's wife, she is with Jesus na. Thank you, Lord. Thank you for this moment na lumagulit ko tiwala sa iyo. Ang lumaban, pag-expect sa pananampalataya. I'm grateful to my wife. I'm so proud. I'm so proud of you. You're with Jesus na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masakit man.
set man sa heart, nakakamis, o sa ako, na makapagpasada ng Panginoon, aming future in the Lord. Wala tayong magagawa pag si Lord ang in control. So we just have to submit to trust God. So thank you, Jesus, for this today. Gaano katindi ang heart noon. Sobra, no? Wala pa po sila, almost 1 month pa yata silang kasal nun. Pero kinuha na ni Lord yung asawa niya. And parang sila nagsiserve kay God. Sabi mo naman, ba't naman gano'n yung nangyari? Pero walang lumabas man lang sa bibig niya na sinisi niya ang Diyos. Sa halip, ang lumabas sa bibig niya ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo, Christian, ano man nangyari sa buhay natin, I challenge you. Kahit pangit pa yan, kung siya nga, gano'n na nangyari, nagpapa-thank you, Lord pa rin siya. Sabi nga kanya kanina, Lord, ikaw may control. Ikaw may control. Ikaw may alam. I trust you. I trust you, God. In conclusion, we give thanks in everything, not because everything is good, but because God is good in everything. Nakakalungkot man yung story, pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, alam ko masaya na rin yung asawa niya. Why? Kasi sabi niya nga sa video, kasama na niya na si Lord sa langit. At doon, wala nang sakit, wala nang karamdaman, kasama niya na si Lord. Kaya kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay, it doesn't matter kung yan ay sobrang hirap. At least, napakaraming biyaya ni Lord sa buhay mo. At kasama yan sa napakagandang story ni Lord na binubuo sa buhay mo. At kung buhay ka pa ngayon, you are super blessed. Nabiyayaan ka talaga ni Lord. Kaya yung isang buhay mo, gamitin mo para mas ma-inlove pa sa Panginoon. At dumating ka rin sa punto, katulad ni Ricky, na kahit na wala ang kanyang asawa, ang sinasabi niya pa rin at the end of the day, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ngayong oras pong ito, tayo po itatayo lahat. Di ko po kayo kilala lahat dito sa lugar na to. Pero I know, bawat isa po sa atin ay may mga mahihirap or mabibigat na sitwasyon sa ating buhay. Ako po yung naniniwala na kaya ka pinapadaan ni Lord dyan, number 1, dahil may matinding plano siya sa buhay mo. Pangalawa, yan ay part para sa ikabubuti mo. Lalo na't mahal na mahal mo si Lord. At pangatlo, hindi maaalis ng pangit na sitwasyon mo na si Lord ay mabuti magpakailan pa man. Kaya sa oras na to, ini-invite ko dito sa unahan yung may mga mabibigat na pagsubok ngayon na pinagdadaanan sa buhay. And we pray to God. Sa lugar na to, sa church ng J1 Marikina, ay aapaw ng pasasalamat kahit nasa gitna tayo ng bagyo. Aapaw dito sa church na ito ang pagpapasalamat kahit nasa gitna tayo ng sitwasyon na mahirap, masakit, may iwanan, may kulang. Yung gustong magpa-pray dito sa unahan, I challenge you, come here in front. Come here in front. Yung alam mo may pinagdadaanan ka matindi sa buhay, sige, come here in front. Close your eyes. Sa oras na to, hindi ko kayo pagpe-pray kay Lord na mawala yung pinagdadaanan mo or gumaling ka. Hindi ko yun ipagpe-pray kay Lord.
Pero I challenge you tulad ni Ricky. I challenge you, pasalamatan mo si Lord sa nangyayari sa buhay mo. I-glorify mo siya. Gamitin mo ang pinagdadaanan mo para ito ang isip sa Kanya. Give thanks to God for everything. Give thanks to God for everything. Awitan mo si Lord. Kung may masakit, hawakan mo. Sabihin mo, Lord, I thank you for everything. Kung may pagsubok, pasalamatan mo si Lord. At sabihin mo, Lord, salamat. Thank you. Worship God. Come on, church. Oh, Father God in heaven, we thank you for everything. Lord, napakaganda ng plano mo sa bawat isa. Lord, hindi nagbabago na ikaw ay mabuti magpakailan pa man. And Lord, hayaan mo na yung pagsubok ng bawat isa ay sumamba sa'yo. Lord, yung sakit, yung karamdaman, yung pain, Lord God. Lord, lahat ng ito ay sasamba at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord God, kung kalooban mo sa lugar na to, I pray. Lord, kagalingan, I pray. Sagot sa problema, I pray. Lord God, we receive. We receive. We receive.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba nating bigyan ng napakalakas na palakpak ang Panginoon sa lugar na to? Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, problema, sakit karamdaman ka mo, pasalamatan mo si Lord, palakpakan mo si Lord, the best clap offering for God. Thank you, Lord, thank you, Lord. Hindi pa po tayo tapos. Kung meron man po dito na mag-asawahan, pwede mo po puntahan mo ang asawa mo, sabi mo, thank you, kasi binigay ka ni Lord para sa akin. Sige, punta mo ang asawa mo. Kung meron ditong magkapatid, magkamag-anak, magpinsa, magkaibigan, sabi mo, thank you Lord, sa buhay mo, sa pasalamatan mo yan. Sige, umikot ka, yakapin mo yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sabi mo, salamat. Salamat sa pag-ibig, salamat sa pag-invite. Kung meron ka ditong magulang, lumapit ka sa kanya. Meron ka ditong kapatid, come on. Say thank you. Mag-practice ka, magpasalamat palagi. Kung naritong magulang mo, ikaw ay anak, magpasalamat ka. Magpasalamat ka. Ayan, magpasalamat ka. Thank you, say thank you, say thank you. Say thank you, say thank you. Thank you. Gawin niyo po ito palagi.